Tiniyak ng BJMP na walang special treatment kay Senator Rodante Marcoleta na inilipat na sa New Quezon City Jail. Lumabas naman sa independent medical examination ng senador na hindi na niya kailangang manatili sa ospital. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ang kalusugan ni Senator Marcoleta? Cheryl, dinala na nga rito sa New Quezon City Jail si Senator Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng pagsusuri ng mga doktor kung saan lumabas sa resulta na fit to stand trial na ang senador at hindi na kailangang manatili sa PNP General Hospital. Nagka-wheelchair muli sa Senator Rodante Marcoleta nang ihatid ng PNP-CIDG sa Sandigan Bayan. Para yan sa pagharap niya sa pagdinig sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 o pagtanggap ng pera o regalo ng mga public official mula sa private individuals. Bago nito, sumailalim si Marcoleta sa isang independent medical examination ng Philippine General Hospital. Ilang araw nang nananatili ang senador sa PNP General Hospital dahil sa mga iniindang karamdaman gaya ng mild pneumonia at hypertension. Pero base sa pagsusuri ng mga doktor sa PGH, normal na at bumuti na raw ang kondisyon ni Marcoleta. Ayon kay UP-PGH Director Dr. Gerardo Legaspi, wala nang dahilan para manatili sa PNP General Hospital si Marcoleta. Gayunman, irerekomenda pa rin daw nila na ma-isolate ang senador ng 1 linggo. Hospital, a team of doctors from the Department of Medicine na ang mga findings na nakita ng July 6 sa PNP General Hospital nag-improve na. Yung x-ray, nag-clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension, controlled na. Senator Marcoleta is fit to attend court proceedings. Naghayag ng pagkabahala ang Defense Counsel ni Marcoleta sa pagpapalipat sa kanya sa kulungan. Kinwestiyon nila kung maayos ang detention at medical facility ng New Quezon City Jail. Sabi naman ni Presiding Justice Carl Miranda, mababa ang congestion rate sa nasabing kulungan. Tiniyak na rin daw ng mga doktor ang BJMP na kaya nilang tugunan ang pangangailangan medikal ni Marcoleta kung kinakailangan. Kanina nga ay hindi na naka-wheelchair at naglakad na si Marcoleta nang lumabas sa korte matapos ang pagdinig. Samantala, tiniyak naman ng BJMP at DILG na paiiralin nila ang professionalism at pagiging patas. Wala raw special treatment na ibibigay kay Marcoleta sa detention facility. Binasahan na rin ng sakdal ngayong araw ang mga kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sila ang nagbigay ng campaign donation sa nooy Congressman pang si Marcoleta para sa 2025 midterm elections. Naghain sila ng not guilty plea para sa kasong plunder. Isasagawa ang pre-trial sa plunder sa August 10. Nasa 11 hanggang 13 testigo ang ihaharap ng prosecution. Reresolbahin muna ng korte ang motion to quash na inihain ni Marcoleta na humihiling na ibasura ang kaso. Saka palang tatalakayin ng korte ang inihaing petition for bail ng kampo ni Marcoleta. Cheryl, bukod kay Senator Marcoleta ay isa pang senador ang nakakulong din dito sa New Quezon City Jail at yan nga ay si Senator Jinggoy Estrada dahil sa flood control scandal. Kanina ay tinutulan ng kampo ni Estrada itong motion to discharge ng Office of the Ombudsman para tanggalin bilang akusado itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para gawing testigo. Ayon sa Defense Counsel ni Estrada, makakasama ito. Magiging prejudicial daw ito para sa kanilang depensa. Pero submitted for resolution na ito at dedesisyonan ito ng korte bago mag-July 28. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.